Ito na po, nagsalita po si Vince Dizon sa mga binitiwang akusasyon ni Saldico laban kay Pangulong BBM. At siya ay naniniwala na hindi po, wala pong kinalaman ang President Bongbong Marcos dito. Ito po ang kanyang sinasabi. Naniniwala umano si DPWH Secretary Vince Dizon na walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa issue ng katiwalian at maanumalyang flood control projects sa bansa. Ano po? Ito ay matapos isiwalat ni dating ako Bicol Representative Saldico na si Marcos ang nag-utos sa kanya na maglagay ng 100 bilyon na insertion sa BICAM. Dagdag pa ni Dizon, buo ang kanyang suporta sa Pangulo hanggang matapos ang napakalaking kontrobersya na ito. Ganito ganito po ang mga pahayag ni Dizon, ano? Kasi po napakalawak po talaga ng anomalya sa ating pamahalaan ngayon. Anomalya ng flood control, ha? Na nagsimula pa nung panahon ng mga Duterteng demonyo, ano? Pinapa Pinagbibintangan nila si Bongbong Marcos, ano? Na nag-utos daw di umano kay Zaldico na mag-insert ng 100 bilyon. Nakita nyo po, ito malaking kalukuhan po eh. Kasi marami po ang nagsasabi, hindi lang po ako. Ano? Yung mga kagaya niyan nagsasabi na bakit mag-uutos si Pangulong Marcos kay Zaldico? Ano? Samantalang pwede niya naman kausapin ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez dahil nung panahon yun, siya po ang Speaker of the House. Di ba po? Bakit sino ba si Zaldico para kausapin? Pagdating dyan sa BICAM, ang naandyan mga Kongres at yung mga Senado. Bawal doon ang taga-executive. Ano po? Tingnan mo, katangahan talaga. Ano? Pagdating sa BICAM, ang nag-uusap po dyan, ang Kongres at ang Senado. Yun po yung tinatawag na BICAM. Ang una po dyan, National Expenditure Program, nanggaling po yan sa executive. Bakit mag-uutos ang Pangulo kay Zaldico samantalang kung pwede namang gawin yun sa loob ng SANEP, no? Nandun pa sa executive, ano? Oh. Dapat kung totoo man yung sinasabi niya, doon pa lang sa NEP nakita na ng mga senador. Ha? Bakit mag-i-insert pa siya doon sa karamihan na kaharap ang mga senador? Natural, magtataka yung senador, bakit mag-i-insert ka ron? Sino nag-utos niyan? Hmm. Di ba? Sige. Tapos na doon. At saka, yung sinasabi nilang nag-utos si PBBM kay Zaldico, bakit nagbeto si Pangulong Marcos ng 194 billion, ha? Na hindi kasama sa mga proyekto ng gobyerno? Samantalang sinasabi ni Zaldico, inutusan siya na mag-insert ng 100 billion. Ang binito ni Pangulong Marcos doon sa 2025 national budget ay 194 billion. Doon pa lang eh. Oh, 'di ba? Kaya itong sinasabi ni Saldico ay malaking kalokohan. Ngayon, kung talagang gusto niya,
Bakit hindi siya umuwi? Panumpaan niya yung kanyang mga sinasabing puro kasinungalingan. Ngayon diyan sa mahuhuli kung talagang ano, kung talagang isasabi siya ng totoo. Common sense lang eh. Ha? Galing sa NEP, diniretso sa BICAM, pinagpulungan ng Congress at ang Senado. Doon pa lang marami nang magque-question. Bakit mayroon insertion na 100 billion diyan? Hindi papayagan ng mga senador 'yon. Oh, 'di ba? Oh. Pag pagbalik, pagbalik sa presidente na naging GAA, ang dami-daming mga nakita ng presidente, ano, na hindi naman kasama sa mga proyekto ng gobyerno. Kaya niya binito ang 194 billion. 'Di ba malaking kalukuhan yung pinagsasabi ni Salde ko? At saka mismo yung kanyang mga sekretary hindi naniniwala na mag-uutos ang pangulo ng ganun. Ha? Isa na si Vince Dizon, hindi rin siya naniniwala. Ha? Hindi siya naniniwala na inutusan daw di umano ni PBBM si Saldico para mag-insert ng 100 bilyon. Bakit pa siya bibito ng 194 billion? Katarantaduhan talaga itong Saldico na to. Naniniwala ako lahat ng gabinete ay nasa likod ng Pangulo. Ito na lang, ako naniniwala rin ako. Kasi nga, puro kasinungalingan. Itong mga pangyayaring to, lumabas na to nung mga nakaraan pa na may babaliktad. Ang akala ko nga, nababaliktad si Gutesa. Ito pala si Saldico. Dahil alam niya na umikli na ang buhay niya, ay umikli na yung panahon niya, umikli ng umikli ang kanyang pagtatago. Kasi hahabulin at hahabulin siya. Ha? Lahat ng mga kanyang ari-arian, ikukumpiska ng gobyerno yan dahil ninakaw niya yun. Ha? Pero mo, napakarami mong ninakaw sa gobyerno. Tapos, ibabaliktarin mo ang ituturo mo yung presidente na wala namang kinalaman dyan. Oh. Sige nga, napakatanga talaga itong Saldi ko na to. Alam mo sa'yo, Mr. Saldi ko, umuwi ka na lang. Umuwi ka. Panindigan mo yan, sinasabi mo na inutusan ka ni PBBM na mag-insert ng 100 billion. Dito pa lang may question na eh. Kung inutusan ka, bakit siya nagbito ng 194 billion? Samantalang inutos sa'yo 100 million ay 100 billion lang. Ano yung inutos niya, ibibito niya rin? Napakalaki namang katangahan yun. Oh, sige nga, sobra-sobra pa yung binito. Kasi ang inutos sa'yo 100 billion. Ang binuto 100, ang binito niya 194 billion. Ewan ko kung nasaan utak nitong tangang saldi ko na to. Wala sa history ng bansa na presidente mismo ang nagsiwalat sa isang napakalaking corruption scandal. Ito pa ang isa. Oo. Kung halimbawa si presidente ay involved, bakit pa siya gumawa ng isang independent body na para mag-imbestiga kung alam niya rin lang na siya ay tatamaan? Di ba parang katangahan naman yun? Naturally, iiwas niya ang sarili niya. Hindi siya gagawa ng ganyang klaseng investigasyon kasi involved siya eh. Eh bakit siya gumawa ng investigasyon upang mag-imbestiga sa malawakang scam na yan sa gobyerno? Di ba po? Nakuha po ninyo yung point ko. Kahit naman ikaw eh, kahit kayo, halimbawa, kayo involved dito. Oh, inutos mo lahat yan. Bakit ka gagawa ng isang independent body na mag-imbestiga na ikaw ang tatamaan? Di ba kagaguhan, kalukuhan, katangahan? O sige nga, oh, diba? Oh. At doon ako kampante. At doon
manggagaling ang aking paniniwala at ang aking lakas na tuloy-tuloy ito. At kung anong sinimulan ni Pangulo noong SONA ay tatapusin din niya ito at kasama niya ako dito sa pagtatapos na sa napakalaking iskandalong ito. Ako ay personally sumusuporta sa mga ganitong klaseng pananaw ni Vince Dizon. Hindi po ako naniniwala na ang Pangulo ay nag-utos kay Zaldico na mag-insert ng isang daang bilyong peso. Oh. Kasi nga po, sabay kan pa lang pag pinag-usapan na yan, kasarap ang mga senador, marami ang senador na hindi sasang-ayon dyan. Kaharap ang senador dyan. Oh. Sinasabi kong hindi lahat ng senador isasang-ayon dyan kasi may mga kurap na senador eh. Paano yung mga hindi kurap na senador? Maibo-voice out nila yan. O, di ba? Doon pa lang eh. Insertion na 100 billion. Tapos ibibito mo 194 billion. Napakalaking katanghan talaga ito. Oh, 'di ba? Ayan po. Oh, tayo'y magbasa ng mga komento. Marami dito. Hanggat may kinikita, kakampi. Oh, basta may basura, hala, bira, para pera-pera lang 'yan. Dati okay ito, pero ngayon kain-tain na rin bagag. Bagag. Ayos to. Oh, ngayon pa lang at siya pa lang nakagawa na paimbestigahan ng iba na siya naman ang nagnakaw. Gaya na lang Manila at Cebu ang binaha at nasirang flood control tapos sa Davao nag-imbestiga, di ba? Very nice. Kami hindi, alam namin na siya ang mastermind. Kayo lang 'yun. Ayon ayos lang 'yan sa mga nagtatanggol sa mga sangkot sa korupsyon. At least alam na ng tao kung sino ang mga hindi na dapat iboto at mga dapat nawala sa pwesto. Lahat sila na hubaran na ng maskara. Alam niyo po, sa totoo lang, sa darating na eleksyon, dapat maging matalino na po kayo. Huwag na po kayong bumoto ng mga pare-parehong muka. Kasi dito sa Pilipinas, kapag nakita nilang sikat, binuboto nila. Kahit hindi naman maayos. Naging sikat lang sa apelyedo. Ano? Doon po kayo tumingin sa kakayanan ng tao. Ha? Huwag po kayong bumoto sa isang artista na walang utak, na walang magagawa, kundi magsasayaw lang sa entablado. Tignan nyo, paulit-ulit na lang silang ibinuboto. Ha? Nasa ilang term na sila na, sa 3 term, 4 na termino na sa pagiging senador. 'Di ba? Tingnan nyo ang nangyari sa ating bayan. Nung una, yan si Chis Escudero. Magaling yan nung bago pa lang yan. Hinangaan ko yan. Pero nung tumagal, natuto. Naging expert sa gobyerno. Naging expert sa Senado. Kasi pabalik-balik, nanggaling sa Congress, pumunta sa higher Congress, sa Senado, nagpakadalubhasa sa Senado, hanggang sa maggamay ang pasikot-sikot sa gobyerno, ang pasikot-sikot sa mga paggawa ng budget. At doon na pumasok ang korupsyon. O, di ba po? Nakita po ninyo yung mga pabalik-balik na lang na ibinubuto nyo, na inihalal nyo, at magpabalik-balik din sa mga pagnanakaw. Ano po? Yung mga pangalang mga sikat na nagmula pa nung panahon
ni Erap, panahon ni Arroyo, hanggang ngayon nandyan pa rin. Pabalik-balik lang po sila dyan sa Senado. Ang Senado ginagawa nilang taguan, ano? Ginagawa nilang kanlungan. Diyan po sila nagtatago. Ha? Minsan ginagawa pa nilang panangga, panangga sa kanilang mga kabuktutan, sa kanilang mga pinaggagawa na mali, sa kanilang mga pagnanakaw. Diyan sila nagtatago sa Senado. Oh, bakit nasabi kong ganun? Pabalik-balik na lang sila diyan. Iisang mukha ang nakikita natin diyan sa Senado. Mabuti pa dito sa Congress dahil hindi mo kilala. Oh, kasi sila, binuboto sila kung saan sila distrito, banda. Itayo, sa Senado, tingnan mo. Nagkampi-kampihan ang mga senador, ha, upang pagtakpan ang kasalanan ng isa. Alam niyo na kung ano yan. Di ba? Yung fourth with na lang eh. Yan ang pinagmulan ng lahat ng kaguluhang ito. Ng pagtakpan nila at baguhin nila ang kahulugan ng fourth with hanggang sa pagtakpan ang isang kasalanan. Kasalanang nahayag na sa publiko. Pero itinago, pilit na itinago, ha, ng mga mandarambong na mga senador. Oh, di po ba? Oh, kaya po tayo nagkakaganito dahil sa ating ibinutong mga senador na walang ginawa kundi magkampi-kampihan. Oh, di niyo po ba nakuha pag kunikonektahin niyo yung pangyayari mula ng magkaroon ng article of impeachment, inendorso, pero dinelay ng dinelay, binago yung ibig sabihin ng fourth with, ginawang komplikado. Bakit hindi na lang daw ginawang immediately? Ay, nakita mo. Nagsimula no. Ayun na, hanggang ngayon. Binungkal ng binungkal ang mga kabulukan ng bawat isa. Pero hindi naman po lahat. Ano? Lumabas, sumingaw, ang baho. Ito na, hanggang ngayon, nandito na tayo. Lumala ng lumala. Kasama pati ang mga district engineer ng DPWH. No? Sabwatan dito, sabwatan doon. Malawak ang sabwatan. Hanggang Mindanao, mula Mindanao hanggang dun sa Ilocos, may mga nagsasabwatang mga district engineer ng DPWH kasama ang mga kongresista at mga senador. Sana matuto na tayo, ano? Sa susunod na eleksyon, baguhin na natin ang ating estilo sa pagboto. Kilalanin nating maigi yung mga karapat-dapat na iupo. Hindi yun pabalik-balik na lang ang mukha dahil nga sa kanilang apelyedo, inihalal. Ha? Huwag po sanang ganun. Dapat magkaroon tayo ng malalimang pagkilatis sa kanila. Kung sila may karapat-dapat na maupo, ano? Yung mga pabalik-balik, alam nyo na po yun ang dahilan bakit sila nagpabalik-balik dyan sa Senado. Dahil gusto nilang yumaman ng gusto. Pagyaman nila, ang kapalit nun pagbagsak ng Pilipinas. Pagbagsak, ang apektado dyan, lahat ng mahihirap dito sa bansa, apektado. Maniwala po kayo. Wala pong apektadong mayaman dyan. Puro mahirap.
ang isang korapsyon, ang apektado, mahihirap lahat. Hindi puro pwedeng maapektuhan diyan yung mayaman. Maniwala po kayo dito sa sinasabi ko. Ha? Pag korap ang isang gobyerno, ang apektado, yung mga mamamayang mahihirap na ginagamit, excuse me, ng mga politiko. Yan po ang katotohanan. Ano? Okay, hanggang dito na lamang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel, Ramir Boulder. Like, subscribe, and share. Marami pong salamat at mabuhay po kayo.